Occidental Mindoro, meron daw bahagi ng bundok na lumiliyab. Bakit kaya? Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, idagdag pa ang kaliwat ka ng mga kalamidad. Pakiramdam ng ilan, mala-impyerno ang ating bayan. Guys, tingnan nyo. Umaapoy na siya, lumalagat na. Ayan. Ay! Ayan na! Oh, wala, lumiyab. Ay! Ayan na! At kung pagbabasehan ang napuntahan ni Nelson, parang nasa Pilipinas nga raw ang pinto patungong impyerno. Grabe, umaapoy talaga. Sa napuntahan niya kasing isang liblib na gubat, may isang bahagi ng lupa roon na nagliliyab. Talagang umaapoy ka agad, hindi na siya talagang sinindihan. Nagluto po kami doon ng itlog. Kumukulo na siya, guys. Diba? Sa gitna ng isang disyerto sa bansang Turkmenistan, may isang hukay na nagliliyab ng tuloy-tuloy mula pa noong 1971. Kaya binansagan itong Gates of Hell. Nasa Pilipinas nga rin kaya ang isa pang lagusan patungo sa impyerno? Ayon sa nakausap ni Nelson, ang maituturing na di umano Gates of Hell sa Pilipinas matatagpuan sa bayan ng Rizal, Occidental Mindoro. Yung lugar na yun ay napaka-delikadong puntahan lalo kung mag-isa ka lang. Kaya sa pagsadya niya rito, nagpasama si Nelson sa kaibigan niyang si Ker. Naisip ko, totoo ba talaga ito? Nitong Abril, nag-trek sila paakyat ng bundok. Ang trail, napakasukal. Grabe. Sobrang tinik. Tingnan nyo. Aray! Makalipas ang 2 oras, narating nila ang bahagi ng gubat kung saan ang lupa at ang halaman sa paligid nito tuyong-tuyo. Senyales na raw ito na malapit na sila sa kanilang pakay. Ayan. Unti-unti na nilang hinahanap yung kumukulong lupa. Baka mamaya matapakan natin dito ay malusbot tayo. Hanggang sa meron na silang naispatan. Saan? Saan? Santil mo. Umaapoy? Ay, umaapoy nga. Oh my God. Kinalabutan ako, guys. Ito na, guys. At nung lapitan na nila ito, Umaapoy talaga siya. tumambad sa grupo ang nagliliyab na lupa. Talagang umaapoy ka agad, hindi na siya talagang sinindihan. Sobrang lakas talaga ng apoy. Naaktuhan namin na lumalagablab talaga yung apoy. Grabe, umaapoy talaga. Meron din daw sila na amoy. Grabe, amoy gas. Yung mga bitak-bitak na yun, sundyan mo na ricer yan. Naamoy po namin yung gas mismo. Nagluto po kami doon ng itlog. Yan guys, naglaga tayo. Pa! Kapilong. Laga tayo ng itlog, guys. Para mapatunayan sa inyo na hindi fake. Kumukulo na. Mga 3 minutes po kami nagluto ng itlog. O, di ba? See? Kwento ng kanilang guide na si Totoy, matagal na raw nilang alam ang tungkol sa nagliliyab na lupa. Nung maliit pa ako, andyan na yung bundok na yun na maapoy. Liliyab pa rin siya. O, ayan o. Yun po ang naging dahilan kung bakit tinawag na panlabayan. Labay, ibig sabihin sa Tagalog, apoy. Nung una, ikinabahala raw nila ito. Grabe, umaapoy talaga. Kanyang katabi gubat, tapos kung malakas pa po ang amihan, ay posible pong magkaroon ng sunog sa gubat. Kahit lagyan natin ng init. Tinatabunan po namin ng lupa, pero humahanap po talaga siya ng singawan. Kalaunan, sa halip na mangamba, kanila itong pinakinabangan. Diyan kami nagluluto ng sinaing. Talagang naluluto po naman. At sa paglipas ng mga taon, hindi raw talaga naaapula ang apoy sa lupa. Ayan o. Tignan nyo ha. Ayan. So mamaya-maya, tignan nyo. Aapoy ulit yan pag sinindihan. Ayan. Umapoy na. O, yan, umapoy na. Diba? Uy, lakas. Ang lakas lalo. Kahit nga po ako nagtataka hanggang ngayon, bakit may apoy yung bundok na yan? Ano kaya ang meron? Lahat ng dumadaan niya kuminsan kasi ginabawal ko. Mari baka kaya nila. Hindi kaya ito lumiyab o sumabog. Sina Nelson at Ker, may kanya-kanyang teorya sa pinagmumulan ng apoy. Pumasok sa isip ko yung vulkan. Pinagsakan daw talaga ng Bulalakaw yan.
Lalo't sa kasaysayan, may bumagsak na ring bulalakaw noon sa kalapit na probinsya ng Oriental Mindoro. 2 buwan makalipas ang una nilang pagpunta sa sitio, muling binalikan ni Nelson at Ker ang lugar. Dahil umuulan nung araw na yon, ang trek mas naging mapanghamon. Pero pagdating nila roon, Mismong kami nabigo dahil pagdating namin doon, walang apoy. gayunman, Grabe oh, amoy ano talaga, ibang klase ah. Ramdam namin at naamoy talaga namin yung tindi ng usok. Parang sumisipol siya, tapos maamoy mo yung gas. at nung sinubukan daw nilang sindihan ang bitak ng lupa kung saan lumalabas noon ang apoy, So ayan na. Grabe, nagulat kami. Pagsindi ng lighter talagang doon sumiklab. Ayan na. Ay, ayan na. Grabe. Grabe, tignan nyo naman. Buhay na sila ulit. pero bakit nga ba nagliliyab ang lupa? Narito nga ba sa Pilipinas ang lagusan patungong impyerno? Oh my God! Kinalabutan ako guys. Guys, tingnan nyo. Umaapoy na siya, lumalagat na. Bubuksan na natin ang pinto ng kasagutan sa aming pagbabalik. Ayan na. Ala, lumiyap. Ay, ayan na. Sa isang liblib na bahagi ng gubat sa Rizal, Occidental Mindoro, nagliliyab ang lupa. Ayan na. Ala, lumiyap. Ay, umaapoy nga. Oh my God! Kinalabutan ako guys. Talagang umaapoy ka agad. Umaapoy talaga siya. Hindi na siya talagang sinindihan. Sobrang lakas talaga ng apoy. At sa tinagal ng panahon, hindi raw ito naaapula. Ayan oh. Tingnan nyo ah. Apoy ulit yan pag sinindihan. Ayan. Ayun, umapoy na. Oh, yan, umapoy na. Diba? Uy, lakas. Ang lakas lalo. Nung maliit pa ako, andyan na yung bundok na yun na umaapoy. Tinatabunan po namin ng lupa, pero humahanap po talaga siya ng singawan. Liliyab pa rin siya. Oh, ayan oh. Marami na pong government agency na pumunta dyan para tingnan kung ano ba ang dahilan. So hanggang sa ngayon, hindi namin alam kung bakit ganyan ang nangyayari. Para mabigyang linaw ang misteryo ng nagliliyab na lupa sa sitio Panlabayan, binisita ito ng mga kawani ng Environment and Natural Resources Office. Parang medyo amoy ano po siya, no, sir? This, Parang may nire-release po siya galing sa lupa. Ako po hindi kumakalat. Ito wala pong nangyaring sakuna naman. Wala. Paligid na ito. Kung sakaling itry nating sindihan sa ngayon, sisindi kaya? Ang lupa, sinuri. Yung kailangan ayan na. yan na. Ayan na. Yung mga singaw, Yan, mas lalakas. At napatunayan nilang wala raw ditong bulkan. Hindi rin daw ito binagsakan ng bulalakaw o meteor, kundi may posibilidad na meron ditong deposito ng natural gas. Parang methane gas. Ito na may haka-haka lang natin mga fossil natin noon. Nagre-release kasi yan ng mga parang methane gas. Every hukay na gagawin mo, the more na lalim siya, the more din yung apoy na lumalaki. May possibility na merong talagang source ng apoy dito sa area na to. Itataas natin to sa opisina, imbestigahan pa, verification na ano talaga o mapapakinabangan ba ng gobyerno natin. Ang tanong, may dapat ba silang ikabahala sa umaapoy na lupa? Sa hinaba-haba ng panahon yan ay naandyan na wala pa kaming narinig na naging prone ng wildfire. Makikipag-coordinate tayo sa barangay, sa municipality of Rizal na nakakasakop sa area na to para mabigyan natin ng kung ano yung precautionary measure para hindi kumalat. Kung yan ay matutukan ng ating ahensya ng gobyerno at mayroong posibilidad na yan ay magiging isa sa resources ng teknolohiya, maganda. Ang laki talagang tulong yan sa tao kung yan talaga ay magagamit sa pang-araw-araw na buhay ng mga residente. Sa unang tingin, parang impyerno ang lupang ito. Umaapoy at ang dalay, takot. Grabe, umaapoy talaga. Pero kung ang init na ito'y mapag-aaralan at mapapakinabangan, Yan na. Ayan na. Yung mga singaw, baka sa ilalim ng apoy na kinatatakutan, may nakatagong biyaya na pwedeng gawing liwanag. Minsan, ang inaakalang impyerno, pwedeng may dala pa lang
langit. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.